Isang dating leader ng mga satanista, mga sangkay, ang naglabas ng isang matinding revelasyon. Hello, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Kamusta po kayong lahat? Mga sangkay, mga kapatid, at ito pag-uusapan po natin ngayon itong pambihirang leader ng mga satanista sa ating mundo, mga sangkay na naglantad ng mga malalaking sekreto sa mundo. Lalong-lalo na po sa mundong ginagalawan po nila na hindi po natin alam, pero may idea po tayo dahil nabanggit po ito sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin yan, mga sangkay, at tingnan po natin kung ano-ano po itong mga revelasyon niya. Anyway, bago tayong magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so pag-usapan po natin ito ngayon. Kasi nga po, napapanahon, no? Lumalaganap na naman po itong mga grupo na naghihikayat mga sangkay sa maraming tao na sumali sa kanila. Especially mga sangkay, pag pinag-usapan po natin yung mga bansa sa Europe at Amerika, parang nagiging normal ito sa kanila. Samantala dito sa Pilipinas, kapag may ganito mga sangkay, kailangan nilang gawing pasikreto. Dahil ikukundi na sila ng maraming Pilipino. Pero pagdating po sa Western countries or America, mga sangkay, normal po sa kanila yung ganito. Kahit po yung mga witchcraft, mga sangkay, meron po mga doktor, meron mga nurses, meron mga politicians, at marami pa pong iba mga sangkay na mga profesyon na ang identity pala talaga nila ay sila ay mga witchcraft. No? Mga witches. So talaga nga namang ang mundo natin ngayon mga sangkay, parang natutulad na rin po, pwede po natin ihalin tulad noong panahon ni Noah, kung saan ang dami pong mga nagpapakita ng kababalaghan mula po sa side ng Nephilims na dahilan mga sangkay kung bakit nilunod ng Diyos ang buong mundo. And right now, sa panahon po natin, sa sobrang sama na ng mundo mga sangkay, alam po natin ang future, nagugunawin talaga ng Diyos ang ating mundo dahil papalitan po niya ito ng tinatawag na New Earth at magkakaroon po ng New Jerusalem at magkakaroon po ng New Universe at marami pa pong mga bago na lilikhain ng Diyos ayon po sa Book of Revelation. Ngayon mga sangkay, ito po ang kanyang revelasyon. Pakinggan po natin to para po magkaroon po tayo ng ideya kung ano-ano po ito mga sekreto na kanyang nalalaman at kung papaano po siya nagkaroon ng encounter sa ating Panginoong Diyos. A satanic leader converted to Christianity, and you got to hear his testimony. Hail Satan. In South Africa at the moment, there is just over 12,000 Satanists. Grabe. Jesus, he was there in front of my face. And because I've never believed in Christ up to that point. And being extremely scientifically minded and an atheist and all of those things, I said, no, this is either a demon playing a trick with me, or I am hallucinating. And I was scared because I thought, if this is Jesus, I am in trouble. I said to him, I'm scared. And he flooded me with love, with so much love. And I said to him, but I don't believe it. I can't believe this because I've looked for this my whole life. And he said, well, Doc, Grabe. you've never opened yourself up for it. And I realized, yes, that was the first time I've opened myself up that much to the spiritual world. I said to him, but what about like God? And he said, if you want to talk to God, we can do it. Grabe itong testimony na to. Medyo mahaba itong mga sangkay, pero itong punto na to, ito yung part na sinabi nga po niya mga sangkay na siya po ay isang leader ng mga satanista at nabanggit niya po ang Africa. If you remember mga sangkay, na pag-usapan po natin dati dito sa Sangkay Revelation ang patungkol po kay Emmanuel Amos, kung saan ganun din po ang nangyari sa kanya mga sangkay, but he is more kumbaga mas siya, mas nakatataas sa mga agent ni Satan Lucifer kasi sobrang tindi ng kanyang kapangyarihan mga sangkay, no? At ngayon, hindi lang pala talaga siya, marami sila mga sangkay na naku-convert, no?
na naglilingkod na ngayon sa ating Panginoon, mga sangkay, though ito pa lamang po ang umpisa sa kanilang encounter kay Lord. Pero grabe, mga sangkay, itong testimony niya kung paano po niya na-encounter ang ating Panginoong Hesus. A satanic leader converted to Christianity, and you got to hear his testimony. Hail Satan. In South Africa at the moment, there is just over 12,000 Satanists. Grabe, no? South Africa. Totoo yun, mga sangkay. Ang South Africa po talaga, napakarami pong mga satanist group, no? Maraming mga witches. At hindi na po yan bago sa kanila, mga sangkay. Jesus, he was there. So ito yung time na na-encounter niya ang ating Panginoon. Same, mga sangkay, sa nangyari kay Emmanuel Amos, na dati rin pong witch, no? Na dati din pong kumbaga, siya po ay kabahagi ni Satan. Nagpakita sa kanyang harapan ng ating Panginoon. In front of my face. And because I've never believed in Christ up to that point. And being extremely scientifically minded and an atheist and all of those things, I said, no, this is either a demon playing a trick with me. Hindi niya alam eh. Hindi siya naniniwala kay Jesus. At pangalawa, mga sangkay, mas mas maalam siya sa science. No? Mga sangkay, na hindi po siya basta-basta mapapaniwala. Pero nagulat lang ako kasi may idea siya sa demon, which is, mga sangkay, alam naman po natin na nasa side po siya ni Satanas. Na akala niya, kapwa niya, mga ahente ni Satanas, ang gumagawa ng kalokohan sa kanya. Pero mga sangkay, ito ang nangyari. Or I am hallucinating and I was scared because So, natakot I siya. thought, if this is Jesus, I am in trouble. So, kung ito daw ay si Jesus, kung totoo si Jesus, nako, nasa delikado siyang sitwasyon. I said to him, I'm scared. And he flooded me with love, with so much Grabe. love. And I said to him, but I don't believe it. I can't believe this because I've looked for this my whole life. And he said, well, no, you've never opened yourself up for it. And I realized, yes, that was the first time I've opened myself up that much to Grabe. the spiritual world. I said to him, but what about like God? And he said, if you want to talk to God, we can do it. Grabe, no? Ganyan po na-encounter niya ang ating Panginoon. Nagpakita sa kanya, pero mga sangkay, nagulat siya. Kasi yung pinakita sa kanya ni Jesus, yung pagmamahal na grabe. Na doon, mga sangkay, mapapansin nyo sa kanya yung naiiyak na po siya. Tumutulo na po yung kanyang luha. At hindi niya po napigilan na maging emotional. Dahil nga po, mga sangkay, sa first time niya, naranasan yung ganon na grabe yung pag-ibig na naramdaman niya sa kabila po ng kanyang mga ginagawa. No? At we all know naman, mga sangkay, kung sino ang ating Panginoon. Punong-puno po ng pagmamahal yan. Kahit sino pa po tayo. Kaya, kung mayroon kang nagagawang pagkakamali, mayroon tayong kakulangan sa ating Panginoon, hindi po yun magiging dahilan para hindi ka mahalin ng ating Panginoong Diyos. Alright? Kung ito nga, mga sangkay, di ba? Isa pong satanista. Pero ano sabi niya? Binaha ako ng kanyang nilunod ako ng kanyang pag-ibig. And first time na nangyari ito, na naiyak pa nga po siya, mga sangkay, dahil hindi po niya akalain na totoo yung Jesus, at yung Jesus na yon ay may daladalang pag-ibig na inoffer sa kanya. Alright? So, well, guys, anong inyong opinion, mga sangkay? Ito po yung naging gateway, mga sangkay, kung bakit po siya naglilingkod na ngayon sa ating Panginoon. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.